Okay mga kamaster, welcome to Kamaster TV. Kamusta kayo mga kamaster? Keep safe lang lagi mga kamaster, lalo na sa trabaho natin. Napakadelikado. Okay mga kamaster, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na and then click the notification bell para ma-update na rin kayo sa mga iba pa nating tutorial videos na ilalabas. Okay, huwag na natin patagalin. Ang topic natin ngayon is about gauges of wire. Itong nakikita nyo, what is AWG, cm, MCM, mm squared of wire. Ito mga kamaster yung makikita natin sa mga wire, yung sa insulation nya, yung nakasulat. At ayang mga unit na yan, ayan unit kasi yan, yung unit na yan is ayan yung mga nag-i-indicate ng size, iba't ibang size ng atin mga wires. Ngayon sa bidyong ito, malalaman nyo, ituturo ko sa inyo kung saan nga ba nakuha yung mga wire na yan. Alam ko marami sa ating mga electrician o yung ibang mga electrician, lalo na yung mga baguhan, alam lang yung mga number pero hindi alam kung paano nakuha o saan ba nanggaling yung mga unit na yan. Tulad ng AWG, cm, MCM, mm squared of wires. Noon, dati, lalo na nung hindi ko na-review, ang madalas lang alam kong unit ng wire is AWG. AWG na yan, yan kasi yung madalas ginagamit. Ngayon, medyo dadaanan lang natin yung AWG na yan. Ano nga ba yung AWG na yan? Simulan natin yan. What is AWG? Yun yung makikita natin sa insulation ng ating wire, o yung ibig sabihin niya ng AWG is American wire gauge. Yung American wire gauge, makikita nyo dyan, AWG is known as a brown and sharp wire gauge, is algorithmic step standardized wire gauge system used since 1857. Yan mga kamaster, yung AWG pala na sinasabi na yun is yung ginagamit sa North America noong 1857 bilang isa sa mga unit o isa sa mga standard unit sa American. Ayan yung tinatawag ng American wire gauge, para malaman nila yung mga current carrying ampacity sinasabi dyan. Okay, mabilis lang tayo dyan. Doon talaga tayo sa talagang topic natin ngayon. Bagkus isa rin yan sa topic natin. Pero yan nga pala mga kamaster, yung American wire gauge na yan. Ito yung unit na contradictory, o ibig sabihin ng contradictory, sumasalungat siya. Ibig sabihin yung mas malaki yung gauge, in reality mas maliit yung kanyang wire. For example, number 6 AWG or number 6 American wire gauge is mas malaki siya kaysa sa number 40 American wire gauge. Yun yung American wire gauge. Parang ano sila, baliktad. Okay mga kamasters, dito muna tayo sa tinatawag nating cm and then square mil. Ipapaliwanag muna natin yung pagkakaiba ng dalawa na to para mas maintindihan pa natin sa susunod yung iba nating ipapaliwanag na unit. Okay, una yung ating circular mils or cm. Yung cm na yan, hindi yan centimeters, hindi yan length, na kasi ito is capital letter, ang symbol nito is capital letter and capital M. Samantalang dito sa kabila, ito is tinatawag natin square mils. Mga kamaster, yan yung cm at square mil. Yan is parehas na area mga kamaster. Area ng circle
per 1 mil. Yan. Kita nyo dyan mga master. And area ng square per 1 mil. And ito yung tatandaan natin na formula nila for circle is or per circular mil is d squared. Area equals d squared. And then sa square mil naman is area equals pi r squared or pi times r squared. Medyo parang baliktad sila ng mga master, pero ayon sa source ito talaga yung formula natin. O ito rin yung formula ang gagamitin natin para maging tugma tayo dun sa wire gauge chart natin. O kukunin kasi natin yung wire gauge chart natin. Ito yung mga tatandaan natin. Ito yung dalawang formula natin. Okay mga kamaster, kung alam nyo yung reason bakit parang magkabaliktad itong dalawa nito, just free to comment down below lang para matuto na rin yung iba nating matuto tayo pare-parehas mga kamaster. Okay, tuloy natin mga master. Why do we use unit of mils in measuring of wires? Okay, dito muna tayo. Ang tanong, bakit ba ginagamit natin yung mils sa pagme-measuring ng size of wires natin? Okay, ito yung sagot mga kamaster. It is convenient to express this diameter in mils to avoid using decimals. For example, the diameter of wire is expressed as 25 mils instead of 0.025 inch. A circular mil is area of circles having diameter of 1 mil. Yan mga kamaster, sinasabi dyan kung bakit natin kailangan gumamit ng mils na unit. Kasi mga kamaster, mamaya ipapaliwanag natin, etong mils na to hindi yan millimeter. Ang mils is unit din siya ng length. Kaso yung mils na yan is sobrang liit niyan, napakaliit na niyan kasi imagine mga kamaster, 1 mm is equivalent to 39.37 yan. Yan yung equivalent mga kamaster ng 1 mm to mm. Yung equivalent ng 1 mm pag convert mo siya sa mil is 39.37. Imagine mga kamaster, yung isa sa pinakamaliit na guhit sa ating mga ruler or mga metro is mm yun. Sobrang liit na nun. Paano pa kaya kung hahatiin yun sa 39.37? Ayun yung unit ng ating mils na tinatawag. Yan, sabi dito sa statement na to, ginagamit daw yung unit ng mils para nga ma-avoid nga naman yung decimal point or para maging mas accurate yung measurement natin. Kasi nga naman mga kamaster, for example, yung napakaliit na wire is may sukat siya na 25 mils. Kung i-convert natin siya sa inch, kung inch yung gagamitin nating unit, mahaba siya. Tulad nga sinabi kanina, magiging 0.025 siya. Kasi yung value ng ating mils sa inch, pag kinonvert mo siya, yung mils nga is 1,000 of inch. Okay, papaliwanag ulit natin yan mamaya. Next natin, ito na. Conversions of unit. Yung tinatawag na 1 mil, ito yung kakasabi ko lang mga kamaster. Yung 1 mil natin is thousandths of an inch. So 1 mil is equivalent to
0.001 inch. Ito, makikita natin dyan. Yung equivalent nyan, tatandaan natin yan mga kamaster. Then yung 1 inch naman is 2.54 mm. I-search nyo rin yan mga kamaster para may sarili din kayong reference. And then yung kasi yung mga conversion, kasi i-relate natin yan isa-isa mamaya sa ating formula. And then yung 1 mm, yun yung sinabi ko rin kanina, is equivalent to 39.37 mils. Ayun yung napakaliit na unit. Yan, mils yan. And then yung circular mils, ito na yung area ng mils per or area per 1 mil. Ito yung tinatawag nating circular mils. Area siya, hindi siya length. Iba kasi yung area, iba yung ating length. Okay, ito naman yung 1 mcm. Pag sinabing 1 mcm or 1 mcm means mega circular mils. Ibig sabihin nun mega 1000 or kc, kilo, is equivalent to also 1000. Isa lang yan, isa lang yung equivalent yan. Pag sinabing 1 mcm 1 kc mils, ang equivalent nun is 1000 circular mils. Yan mga kamaster. And then 1 circular mils is equivalent to 0. Ayan, 1 circular mils is equivalent to 0.7854 square mils. Yan, tatandaan nyo yung mga unit na yan mga kamaster. Table ako dyan, nakikita nyo mga kamaster. Ayan yung wire, tatawag na wire gauge chart. O gumamit tayo ng dalawang unit ng wire na pinaka-common na laging ginagamit is number 12 and number 8 natin. Yan. Yan, number 12 and number 8. And then si number 12, kung titignan natin siya sa chart, meron siyang 6,529 mils. Ito, mils. Yan. Or 6.529 kc mils. Yan yung equivalent niya kasi nabanggit ko yan kanina. O 6,529 i-divide lang yan sa 1,000 kasi nga yung circular mils is thousands of inch, kaya lumabas yung 6.529 na ating value. Okay, pero dito tayo mga master. Kung titignan natin sa chart, yung cross section ng number 12 gauge na wire o yung 6,529 circular mils is 3.3 mm squared daw. Yun. Ngayon sa gagawin natin na to, i-relate natin siya kung paano ba nakuha yung 3.3 mm squared, na ang given natin is 6,529 circular mils. Yan mga kamaster. Yung kanina, kung balikan natin yung kanina natin. Ito mga kamaster, yung formula ng ating circular mils is d squared o diameter squared. Okay, dito tayo. Balik tayo kanina. Diameter squared. So, gagamit tayo ng formula natin na D is equal to or diameter squared or D2. Yan, ito D2.
Ngayon mga ka-master, gagamit tayo ng formula na yan para makuha natin yung circular mills. Since circular mills yung given dito sa atin, i-inverse natin o backward natin yan. Pag binackward natin yung formula na yan, magiging square root of circular mills ang ating formula para makuha natin yung kanyang diameter. Ito, diameter. Yan. Ang gagawin lang natin is yan, square root of 6529 is equal to 80.80 mils. Yan yung diameter ng ating wire na number 12 mga ka-master, or 2.05 mm. Kasi kung babalikan natin ulit kanina, kaya pinapatandaan ko yung mga nabanggit ko nung unang conversions ng ating unit. Ang value ng ating mils pag kinonvert sa mm is 39.37. So yung mils natin na 80.80 i-divide natin sa 39.37, kaya ang magiging value nito sa mm is 2.05, pero take note, diameter pa rin yan. Ito nga lang yung sa mils, and then ito naman yung sa ating mm. Okay, move on tayo. Dito naman sa pangalawang formula para sa ating square mm, kasi square mm tong kukuhanin natin, kumuha lang tayo ng given doon na magagamit natin. Kumbaga in-extract natin tong circular mill para makuha natin si diameter. And then dito naman para makuha natin si mm squared, since ang formula ng ating area ng square mm is pi times r squared, may isang given na tayo na na-extract, which is 2.05. Okay, yung 2.05 na yun, syempre yun is diameter. Para maging radius yun, i-divide natin siya sa 2, kaya nakuha natin is 1.025 mm. And then yung value ng pi natin is 3.14. O pag kinumpute natin yan, 1.025 times 3.14 is equal to 3.218 mm squared, or 3.3 mm squared. Yan, ito na siya mga ka-master. Yan, oh. Yan, di ba? Relate sila sa isa't isa. 3.29 or 3.3 mm squared. Yan na siya mga ka-master. Yan. So, nga pala kanina, i-squared pa pala natin yung ating diameter. Hindi ko nabanggit. Sorry. Ito yung squared natin. Pero ganun din halos. Very close yung ating answer. Squared mo yung 1.025, makakakuha ka ng 1.05 mm squared. I-multiply mo sa pi na 3.14, kasi yung ating formula ng pagkuha ng ating square mill para makuha natin cross section in mm squared. So 3.29 mm squared or 3.3 mm squared. So pasok siya mga ka-master. Tapos ito, makikita natin, ito yung kinonvert natin kanino, 2.05 diameter in mm. Yan. And then 80.80 mils natin, kung sa thousands of inch natin siya i-convert, is 0.0808.
Ayan. Pag dinivide natin to sa 1,000. Nagigets nyo ba mga kamaster? Okay mga kamaster, magbigay pa tayo ng isa natin example, at ang gagamitin naman natin sa example natin na to is number 8. Yan. Number 8, American wire gauge na wire. Meron siyang 16,507 na circular mills. Ayan, 16,500 circular mills, or mali ito. Dito dapat siya. Yan, or 16.507 kc mills. Kasi i-divide mo yan sa 1,000 para maging thousands of inch. Para maging kc mills, kilo circular mills. Yun yung ibig sabihin ng ating kc mills. Okay, simulan natin. Parang kanina lang, gumamit tayo ng formula ng circular mills, d squared, dahil given na nga itong ating circular mills. Ang i-derive natin yan, magiging ang formula natin is square root of circular mills, para lumabas naman yung ating diameter. Yan, 6,500. Ayan mga kamaster, bababa ko 16,507. Square root of 16,507 is 128.4795. Ito yung answer niyan mga master. Ito na yung diameter natin in mils. Di ko nalagyan ng unit, pero yan yung diameter natin in mils. Then katulad din kanina, pag kinonvert naman natin yan sa mm, ang magiging answer natin is 3.2633 mm. Ito siya mga master. Yan, ulit siya. Yan, 3.26 mm. And then yung 128 mils natin, ito siya mga master, in inch, kasi nga 1,000 of inch. Itong 128.4795 i-divide lang natin sa 1,000. And then ito, kaya nakuha ko yung mm, i-divide ko siya sa 39.37 dahil ayun yung equivalent value ng mils sa ating mm. Okay, sa kabila naman, ito, linisin muna natin. Okay, sa kabila naman mga master, itong ating formula ulit. Yan, formula sa pagkuha ng ating square mm. Yan, kasi matatandaan nyo yung sinabi ko nga kanina mga kamaster, yung formula para sa pagkuha ng ating square mm is etong square mil kasi ito. So kinonvert na natin sa mm yung, kaya magiging square mm naman siya. Ito siya, ito square mil. Yung kabila naman parehas din, kinonvert lang, yung unit lang ang ipinagkaiba natin. Okay, balik tayo dito mga kamaster sa ating formula ng mm squared para makuha natin si mm squared. Etong si 3.2633 i-divide natin o hatiin natin sa dalawa. So pag hinati natin yan sa dalawa, ang magiging answer mo na yan is 1. Ito nakikita nyo is 1.6316 dahil ito is diameter. Ito naman is ang kailangan lang natin ay radius, kaya hinati lang natin yan, diameter na yan sa dalawa para sa gitna para maging radius. O pag meron na tayong radius, i-squared natin yung radius na yan, makakakuha tayo ng answer na 2.66 mm times pi natin according to formula natin yan ng area ng square mm.
2.66 times 3.14, ang answer na natin yan is 8.36 mm squared, or pag ni-round off natin, makukuha natin is 8.4. Ayun yung hinahanap natin kanina mga masters. Ito, yan. Yan. Ito naman yung hindi pa natin na-round off. Yung cross-section niya in mm squared. Okay, naintindihan nyo ba mga ka-master? Nagets nyo ba yung ating paliwanag about paano nare-relate or paano kino-compute yung ating mga unit ng mm squared, o yung ating tinatawag na MCM, kc mils, yung mga example na unit na yan. Sa susunod mga masters, kukomputin naman natin na area is sa bus bar. Paano tayo nagko-compute ng cross section ng bus bar, at yung equivalent current carrying capacity ng bus bar kung i-compare mo sa ating mga wires. Ayun yung itatopic natin next time. Okay, yun lang mga ka-master. Sana may natutunan kayo dito sa ating ginawang vlog na ito, different unit of size of wire. Thanks for watching.